Tuloy-tuloy ang shift ko hanggang sa lunch. Napaupo ako sa maliit na upuan na nasa reception nang mag-lunch break na. Hinilot ko ang paa ko dahil sa sakit na dulot ng ilang oras na pagkakatayo. Tapos na ang summer, pero dagsa pa rin ng turista ang resort araw-araw. Maganda rin naman yun dahil ibig sabihin ay malago ang negosyo at malabong mawala ng trabaho. Pagkatapos mag-lunch, babalik na ako sa trabaho. Minsan ay papalit-palit kaming dalawa ni Chloe sa reception. 7:30 na ng gabi. Nang matapos ang shift ko, may kapalitan naman ako ngayong gabi. Pagod na pagod at inaantok na akong umuwi sa bahay. Humihikab ako habang naglalakad sa sala, papunta sa hagdanan, nang may makita akong maliit na bulto sa sofa. I squinted my eyes and saw her little figure. She's hugging her teddy bear while sitting in the sofa. "Lauren?" Tawag ko sa kanya. Nang lumingon siya sa akin ay agad ko siyang nilapitan. "What are you doing here? You should be sleeping now." "I want to tell you something." Saad niya na nagpakaba sa akin. "What is it? Umupo ako sa tabi niya. Niyakap naman niya ako kaagad na himalang nagpatanggal sa lahat ng pagod ko. "I already know what to sing." Inaantok na saad niya sa akin. Humikab siya kaya hinaplos ko ang buhok niya at pinasandal sa akin. "You waited for me to say that? Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya. "Yeah." Humikab siya at nang tingnan ko siya, ay nakapikit na ang mga mata niya. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya kinarga at dinala sa kwarto. Inaayos ko na ang kumot niya nang bigla na lang siyang magsalita. Akala ko ay natutulog na siya, pero mukhang nilalabanan pa lang niya ang antok niya. She whispered incoherent words that made me smile. Days before the event, we both practice. Lauren really has a great voice. It's very soothing and sweet. I smiled while looking at her emotionally singing the song she chose. I've already heard this song before, but I didn't really care. And now that my Lauren's singing it, I wanna hear more of it. "Mami!" Napalingon ako kay Lauren nang tawagin niya ang pangalan ko. Dahil sa kakatitig ko sa kanya, ay hindi ko na malayang hindi na pala siya kumakanta at nakalapit na siya sa akin. "What is it? Kinuha ko ang puting tuwalya sa gilid ko at pinunasan ang mukha niya hanggang sa lieg. "My teacher told me that we should be there early in the morning." Saad niya tuminom ng tubig sa pink niyang tumbler. "Why?" Hinaplos ko ang buhok niya habang hinihintay ko na matapos siyang uminom ng tubig. "My teacher will give us colored shirts. Depends on our grade level. We have a sponsor, that's why." Nagkibit balikat siya. Natigil naman ako sa paghaplos sa buhok niya at napatitig sa maganda niyang muka. "Really?" Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. I didn't know that there will be a sponsor. Given naman sigurong hindi ko alam. Kasi ngayong grade 1 pa lang naman makakasali sa event si Lauren doon. "Yes," sagot niya at tumango. "Our teacher told me that." "It's good then. Pupunta ba ang sponsor niyo?" Interesado kong tanong sa kanya. "Yes, our teacher showed some pictures of our event's sponsor." Masigla niyang sagot. Napangiti naman ako sa inakto niya at hindi napigilang halikan ang ulo niya. I'm really glad that she's doing okay now. Sana'y magtuloy-tuloy na talaga. "He looked familiar though." Biglang saad niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Natigil naman ako at napatingin sa kanya. Napalunok ako nang may naisip, pero kaagad ko din iyong inalis sa isipan ko. Dahil sobrang imposible namang mangyari yon. Ang layo ng kinaroroonan namin mula doon sa lugar na iniwan namin noon. "Why?" Kinakabahang tanong ko sa kanya. She shrugged her shoulders. "I don't know. I just think that I saw him." Sagot niya. Napilitan akong ngumiti kahit na may bumabagabag sa isipan ko. Tinawagan ko si Missy nung umalis si Lauren para puntahan ang lolo niya. Palakad-lakad ako sa loob ng kwarto habang hinihintay na sagutin niya ang tawag ko. Matapos ang ilang ring ay sinagot niya rin ang tawag ko. "Hey, what's up?" Saad niya mula sa kabilang linya. "I'm good. Ikaw, kamusta ka naman? Pupunta ka ba?" Tanong ko pabalik. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya
dahilan para kumunot ang noo ko dahil sa pag-aalala. May problema kaya siya? Nandito, stuck sa trabaho? Huh? She groaned and I laughed. Halatang pagod ang boses niya. Can I have a look to my beautiful inaanak? Napangiti ako sa sinabi niya. Lauren is her happy pill ever since Lauren was born. Gusto niyang palaging makita at makausap si Lauren. Pero dahil nga nasa Manila siya, sa tawag lang sila nagkakausap minsan. Bumibisita naman siya dito minsan kapag may okasyon, lalo na kapag birthday ni Lauren. She's talking to her grandpa. Sagot ko. Oh, I really want to go there and watch her sing. Minsan gusto ko nang isumpa ang trabaho ko. She sounds so frustrated right now. I will send you a video of her, Missy. I suggested, which earned a squeal from her at the other line. Great! It's a good idea, Julia. Gusto ko talagang pumunta pero hindi talaga pwede. Malungkot na saad niya. Napangiti naman ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Malapit nang dumilim sa labas at naririnig ko na ang mga kuliglig sa paligid na nagsilbing tanging ingay ngayon. Pumunta ka na lang kapag hindi ka na busy. Pangaalo ko sa kanya para hindi niya masyadong damdamin ang hindi pagpunta sa event. Narinig ko ang malalim na paghinga niya sa kabilang linya. Sige na, I have to go. Kiss Lauren for me. Nagmamadaling paalam niya sa akin. Bago pa man ako makasagot ay binaba na niya ang tawag. Napahinga ako ng malalim at napatingin sa hawak na cellphone. Dahan-dahan akong napaupo sa gilid ng kama at napatingala. Wala naman akong masyadong ginawa ngayon, pero pakiramdam ko ay sobrang pagod ang buong katawan ko. Hindi ko na alam na nakatulog na pala ako kung hindi ako ginising ni Lauren. Niyugyug niya ang balikat ko nang magpanggap akong tulog pa. I can already hear her frustration when I keep on pretending. Mommy! She whined and keep on shaking my shoulders. I opened my left eye and saw her close to crying. Namumula ang mga ilong niya at ganun din ang mga pisngi niya. Nanatili ako sa ganoon hanggang sa muntika na talaga siyang umiyak ng tuluyan. Hinigit ko siya papalapit sa akin at kaagad na niyakap. Hinalikan ko ang pisngi niya habang nagpupumiglas naman siya para makawala sa yakap ko. Sorry po. Saad ko at pinataka ng madaming halik ang buong mukha niya. Narinig ko ang malutong na tawa niya, kaya mas ginanahan akong halikan at yakapin siya. Matapos ang ilang minutong pakikipag-wrestling sa kanya, ay bumaba na kami para maghanda ng hapunan. Hawak kamay kaming bumaba sa hagdanan at sumalubong sa amin ng tahimik na sala. Napatingin ako sa labas. Hindi ko nakita si Daddy doon. Nang tumingin naman ako sa kusina ay wala rin siya doon. Kumunot ang noo ko at napatingin kay Lauren, na ngayon ay nakatingala na sa akin. Where's your grandpa? Nagtataka kong tanong kay Lauren. She pursed her lips and innocently looked at the surroundings. She then shrugged her shoulders. I don't know. He was just here a while ago before I go to your room, she answered. Tumango ako at dinala siya sa kusina para kumain. Binuhat ko siya at pinaupo sa isa sa mga upuan sa mesa. Napangiwi ako dahil sa bigat niya. Nang makitang maayos siyang nakaupo roon, pumunta ako sa ref at naghanap ng pwedeng lutuin. Lumingon ako kay Lauren at nakitang tahimik lang siyang nakaupo roon habang iginagalaw ang mga paa niya. Napangiti ako sa nakita. Ang cute niyang tignan. Mas napangiti ako nang bigla siyang lumingon sa akin at ngumiti. In a second, I saw his father at her. Napalunok ako at isinantabi ang naisip. Itinaas ko ang hawak na manok at ipinakita sa kanya. Chicken curry? She cheekily smiled and nodded her head. Ngumiti naman ako at niluto ang manok. It took me half an hour, and the moment I smelled the dish, my stomach grumbled. Tahimik naming pinagsaluhan ni Lauren ang niluto kong ulam. She keeps on saying that it's delicious. Mild lang ang anghang ng curry. Para makain niya at natutuwa kong nagustuhan niya ang niluto ko. After we ate, I washed the dishes while I told her to go upstairs and sleep. Natapos na ako sa paghuhugas ng pinagkainan at tapos na rin akong nilinis ang kusina ay hindi pa rin dumarating si Daddy. Lumabas na ako ng bahay at inaanap siya pero hindi ko siya nakita. Pumasok ulit ako sa loob at isinara ang mga bintana at pintuan. I waited for him at the living room
but the hand of the clock strikes 11 in the evening, and he's still not at home. Umakyat na lang ako sa taas at nagdesisyong doon na lamang siya hintayin. I took a half bath, then wore a comfortable pajamas and brushed my teeth. After that, I lay in my bed. As I was about to close my eyes, I heard the front door creak open. I smiled. Our most awaited day finally came, the family day event at Lauren's school. Maaga pa lang ay gising na si Lauren, at kahit madilim pa sa labas ay ginising na niya ako. "Mommy, come on!" Huminga muna ako ng malalim bago bumangon at umupo ng maayos. Nakita ko si Lauren na nakatayo sa paanan ng kama ko. Mukhang bagong ligo pa siya at suot ang pink niyang roba. Basa pa ang buhok niya at halatang kagagaling lang sa banyo. Ngumiti ako sa kanya at ibinuka niya ang mga braso para sa isang yakap. Ngumiti siya, kaagad na sumampas sa kama at dinaganan ako para sa isang yakap. Natawa ako at agad ding napangiwi nang mapatakan ng tubig galing sa buhok niya, ang braso ko at mga mata ko. "Your hair still wet, honey." Saad ko. "You're excited, ha?" Tudyo ko. Lumayo naman siya sa akin at napakagat sa kanyang pangibabang labi. Pinahid ko ang bakas ng gata sa gilid ng labi niya. "Because it's gonna be so much fun." Masiglang saad niya at tumayo pa talaga para tumalon-talon sa itaas ng kama. Natawa naman ako sa taas ng energy niya kahit sobrang aga pa. "Okay." Hinawakan ko ang kamay niya para tumigil na siya sa kakatalon sa kama. "Come on, mommy will take a shower first." Inilalayan ko siyang bumaba sa kama. "Is Yaya Edna's here na?" Tumango siya. "Yeah, she helped me took a bath and she also gave me a glass of milk after." Kaya pala may bakas pa ng gatas ang gilid ng labi niya. "Okay, I'll help you wear your clothes first, ha?" Saad ko. Hawak ko ang kamay niya habang naglalakad kami papunta sa kwarto niya. Pagkapasok namin sa kwarto, agad siyang pumunta sa pink niyang cabinet. Pinagmasdan ko siya habang naghahanap siya ng susuotin. "Need help?" Tanong ko nang makitang tumingkayad siya at pilit na inaabot ang nakahanger na jumper shorts. Lumingon siya sa akin at nahihiyang ngumiti. "Yes, please." Cute niyang sagot sa akin. Lumapit ako sa kanya at tinulungan siyang kunin ng jumper shorts. I helped her wear the clothes she chose. "Aren't you going to wear the shirt you're talking about the other day?" Tanong ko sa kanya habang inaayos ang buhok niya. Nakapigtail ang pagkakaayos ng buhok niya para maaliwalas ang pakiramdam niya mamaya. "My teacher will give it to us later." Sagot niya. Tumango naman ako. Nang makitang maayos na siya ay pinaharap ko siya sa akin. "Go downstairs, I'll just prepare, okay?" Saad ko. Tumango naman siya at kaagad na lumabas ng kwarto. Sumunod naman ako sa kanya palabas at pumunta sa kwarto ko para maligo at mag-ayos. Pagkababa ko, kaagad akong pumasok sa kusina at naabutan si Lauren na kasama sa hapagkainan si Daddy. She's talking to him again. Napadako naman ang tingin ko kay Edna na ngayon ay naghahain ng pagkain sa mesa. "Good morning!" Bati niya. "Good morning din, salamat sa tulong." Saad ko sa kanya na sinuklian niya lang ng isang matamis na ngiti. Umupo ako sa katabing upuan ni Lauren at kinuha ang bowl ng kanin. "Where have you been yesterday, Grandpa?" Natigilan ako sa narinig na tanong ni Lauren. Dahan-dahan akong lumingon sa gawin ni Daddy at nakitang nakatingin lang siya sa pagkain niya. Nakita kong natigilan si Daddy saglit pero kaagad ding ngumiti ng bahagya kay Lauren bago hinaplos ang ulo nito. "Grandpa took care of something," sagot ni Daddy. Napatitig ako sa kanya pero kaagad ding umiwas ng tingin nang lumingon siya sa akin. "Are you going to be there?" Bumuntong hininga si Daddy bago sinagot ang tanong ni Lauren. "I'll try." "I'm gonna sing," saad ni Lauren. Halatang gusto talaga niyang pumunta si Daddy. She tried to persuade him with that "I'm gonna sing" card. "I know, sweetheart," he sweetly answered her. Something tugged inside my heart after I heard the sweetness in his voice I've never heard whenever he's talking to me. Tama nga siguro ang sabi nila na mas mahal ng mga lolo at lola ang mga apo nila. Ayos lang sa akin na ganito siya kay Lauren. I would love to see how much he loves his granddaughter.
than how he loves me because I think he really did. Dala ko ang backpack kung saan nakalagay ang mga gamit ni Loren. Mga bimpo, pamalit na damit, ang pink niyang tumbler na may lamang tubig, pulbo at mga snacks. Alas 6:30 kami umalis ng bahay at alas 7 kami dumating sa eskwelahan nila. Careful! Saad ko habang inaalalayan siyang bumaba sa tricycle. May pinuntahang importante si Edna, kaya kaming dalawa lang ni Loren ang pumunta sa eskwelahan. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad kami papasok sa eskwelahan. Sa entrada pa lang ng gate ay makikita ng iba't ibang kulay ng mga banderitas na nakasabit sa mga building at sa gitna ng eskwelahan. Maingay din ang mga naglalakihang mga speaker na nasa iba't ibang pwesto sa eskwelahan. Pagkarating namin sa gym, nakakita ko ng ilang mga pamilya na katulad namin. Maaga ring dumating. Napansin ko ang iba't ibang kulay na suot nilang t-shirt. Napatingin ako kay Loren nang bigla niyang hinila ang suot kong blouse. "We'll have to find my teacher to get our shirts, Mommy." Saad niya. Tumango naman ako at hinanap ang tinutukoy niyang teacher. Nakita ko na ang teacher niya dati nung minsang pumunta ako sa eskwelahan nila. Inilibot ko ang tingin sa loob ng gym hanggang sa may nakita akong table malapit sa stage. May nakaupo roon at may nakapatong na mga tela na iba't ibang kulay na sa tingin ko ay mga t-shirts. "Let's go, sweetie." Hinawakan ko ang kamay ni Loren at naglakad kami papunta sa kinaroroonan ng teacher niya. Kaagad nang ngumiti at bumati ang teacher niya na makita kami. "Miss Delgado!" Nakangiting bati niya sa akin. Ngumiti naman ako pabalik at magsasalita na sana nang inunahan ako ni Loren. "Teacher, can we have our shirts now?" Excited na tanong niya habang tinitingnan ang mga t-shirt sa taas ng mesa. Natawa naman ang teacher sa kanya pagkatapos ay kumuha ng 2 baby pink na t-shirt na ibinigay kay Loren. Masaya naman iyong tinanggap ni Loren. Hindi na nga niya maalis ang tingin sa t-shirt. Napangiwi ako at napatingin sa teacher niya. "Pasensya na." Hingi ko ng tawad sa kakulitan ni Loren. "Na, it's okay. You've got an adorable child, Miss Delgado." Saad niya na nagpangiti sa akin at nagpasaya sa puso ko. I didn't only got an adorable child, but also a loving and kind one too. Pagkatapos kong magpaalam, pumunta kami ni Loren sa malapit na CR para makapagpalit ng damit. Ipinatong ko siya sa itaas ng lababo at hinubad ang suot na blouse. Nilagyan ko muna ng pulbo ang likod at leeg niya bago ko pinasuot ang t-shirt na may nakaimprentang Family Day sa harapan. Pagkatapos ko siyang ayusan ay binaba ko na siya sa lababo. "Magpapalit lang si Mommy. Wait for me here, okay?" Saad ko sa kanya na kaagad niyang tinanguan. Pumasok na ako sa isang bakanting cubicle dala ang t-shirt. Hinubad ko ang suot na blouse at sinuot ang t-shirt na sakto lang ang laki sa akin. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako sa cubicle at nakita si Loren na naghihintay sa akin. Gumuhit ang ngiti sa labi niya nang makita ang suot ko. "You look beautiful, Mommy." Saad niya. Thank you, baby." Sagot ko at kinurot ang pisngi niya. "You look beautiful too." Pagkabalik namin sa gym, marami na ang tao at maingay na rin. Nakita kong tuwang-tuwa si Loren dahil sa mga nakikita niya sa paligid. Napangiti rin ako at tuluyan na kaming pumasok sa mga bleachers na nasa gilid kung saan nakaupo ang mga pamilyang may kaparehong kulay ng suot naming t-shirt. "Hi!" Rinig kong bati ni Loren sa mga kaklase niya. Nang nagsimulang makipag-usap si Loren sa mga kaklase niya, ngumiti naman ako sa mga magulang na kasama nila. Matapos kong bumati sa kanila, ay umupo na ako sa likuran ng bleachers na kinauupuan nila. Hinayaan ko naman si Loren na umupo katabi ang mga kaklase niya. Pinanood ko lang siya habang tuwang-tuwang kausap ang mga classmates niya. Napapangiti ako sa tuwing tatawa siya at kumikinang ang mga mata niya dahil sa saya. Nawala ang atensyon ko sa kanya nang may tumabi sa akin. Napalingon ako sa kanan kung saan ay umupo at nakita ko ang isang babae na kagaya ko ay suot rin ng t-shirt. Nakangiti siya sa akin at may dala siyang blue na backpack. "Hi!" Bati niya sa akin. Naka-lip tint lang siya pero sobrang ganda na niya. Nakapusod ang brown niyang buhok at nakasuot siya ng itim na eyeglasses. Ngumiti ako sa kanya. "Baby girl or baby boy?" Tanong niya. "Girl." Nakangiting sagot ko. "Talaga? Nasaan siya?"
Excited na tanong niya. Itinuro ko naman si Lauren. Ang ganda naman niya. Saad niya habang tinitingnan si Lauren, na ngayon ay nakikipag-usap pa rin sa mga kaklase niya. Napatingin din ako kay Lauren bago ako ulit tumingin sa kanya. Oh, thank you. Natutuwang sagot ko sa kanya. Oh, you're both beautiful. Nakangiting saad niya. Napangiti naman ako at the same time nahihiya. But she looks familiar though. Kumunot ang noo niya habang tinitingnan si Lauren. Kinabahan naman ako sa sinabi niya. Ha? Kinakabahan kong tanong. Imposibleng kilala niya o nakita niya ang daddy ni Lauren o kahit si Lauren. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Para siyang nahihiya. Sorry, ako nga pala si Sheena. Inilahad niya ang kamay sa akin. Tinanggap ko naman yun. Julia, sagot ko. Napatingin kaming pareho sa isang batang lalaking tumatakbo papunta sa direksyon naming dalawa. Nakangiti siya at may daladalang ice cream. Oh God! Rinig kong saad ni Sheena at napasinghap. Nakasunod sa bata ang isang gwapong lalaki na nakangisi habang nakatingin sa bata. Nasa isang bulsa niya ang kamay habang ang isang kamay ay pinapaikot ang susi sa dulo ng daliri niya. Mommy! Sigaw ng bata. Nakita ko ang pagtalim ng mga mata ni Sheena nang makita ang mantsa ng ice cream sa damit ng suot ng batang lalaki. Sino ba talaga ang bata sa inyo ng daddy mo, ha? Saad niya sa bata at pinunasan ng bibig nito na may bakas pa ng ice cream. At ikaw naman, Adam, bakit mo naman hinayaan ang anak mo? Sino ba talaga ang ama sa inyong dalawa? Baling niya sa lalaki na Adam pala ang pangalan. Napakamot naman si Adam sa ulo at nanatiling nakatayo habang nakatingin kay Sheena. Siyempre ako. Saan ba nagmana ng kagwapuhan yan? Sagot niya at sinamaan naman siya ng tingin ni Sheena. Nanatili akong nakatingin sa kanilang tatlo. I want to eat ice cream, Mommy. Napanguso ang bata nang kunin ng mommy niya ang ice cream at ibinigay ito sa daddy niya na agad namang kinuha ng huli. No, Aisel. You're not going to eat that ice cream anymore. Kakanta ka pa, di ba? Saad ni Sheena. Tumango naman si Aisel at hinayaan ng mommy niya na linisin ang mga kamay niya na nanlalagkit dahil sa ice cream. Mommy? Napalingon ako sa likuran ko at nakita si Lauren na nakatayo roon at nakatingin sa akin. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Tumingin siya sa gawin na Sheena at pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Hi, Lauren! Pareho kaming napalingon ni Lauren kay Aisel nang bagong bihis na at wala nang bakas ng ice cream. Hello to you, Aisel! Sagot ni Lauren at kinawayan si Aisel. You really have an eye to a beauty body. Saad ni Adam at agad namang nakipag-appear sa anak niya na may malaking ngiti. Mukhang magkasundo silang mag-ama sa ganitong bagay. Oh, sorry Julia. I haven't introduced my family to you. Saad ni Sheena. This is Adam Lankov, my husband. And this is Aisel, my son. Pakilala niya sa dalawa. Agad namang nakipagkamay ang dalawa sa akin na ikinatawa ko. Parehong pilyo din Nice to meet you. Saad ko. Nalaki ang mga mata ko nang may mapagtanto. Related ka ba sa Lankov na may-ari ng hotel na to? Tanong ko. Tumango naman si Adam. First cousin ko ang CEO. Sagot niya. Namangha ako sa nalaman. Totoo nga talaga na sobrang liit ng mundo. Nasa Manila kasi ang ibang business ni Adam, kaya minsan lang silang magkita ng pinsan niya. Saad naman ni Sheena na tinanguan ko. Kaya pala hindi ko sila nakikita sa hotel o nakikitang kasama ng ibang mga Lankov na nakatira malapit sa hotel. Hindi talaga maipagkakaila ang kagandahan ng lahi nilang lahat. Nag-usap sina Aisel at Lauren habang nag-usap naman kami ng mga magulang niya. Tumango naman ako. Oo, gustong sumali ni Lauren Sagot ko. Aisel wants to join too. Excited na saad niya. Mukhang mas excited pa siya kaysa sa anak niya. Maya-maya ay narinig na namin ng MC. Okay, go to the starting line please. Anunsyo ng MC. Umayos naman kami sa pagkakatayo. Babies, punta na kayo sa gitna ng track please at maiwan ang mga mami sa starting line. Make sure na kalinya ninyo ang mga mami nyo. Pumunta naman sina Lauren sa gitna ng track. May ibinigay sa aming sticks na may iba't ibang kulay,
Kaparehas ng kulay sa mga anak namin. Okay, ready? On my cue. 1. Humigpit ang hawak ko sa stick. 2, 3.